Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lumagda ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang Cooperative Development Authority o CDA ng Memorandum of Agreement o MOA upang pagtibayin palalo ang kooperasyon sa pangangasiwa sa mga kooperatiba. Nakabalangkas sa Cooperative Oversight Arrangement ng MOA ang kasalukuyang oversight at regulatory approach maging ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng BSP at ng CDA upang maayos nilang maisagawa ang kanilang mandato at tungkulin hinggil sa pamamahala sa sakop na mga kooperatiba. Ayon kay BSP Head of the Payments and Currency Management Sector, Deputy Governor Mamerto Tangonan, makatutulong ang kasunduan sa kwalipikadong mga kooperatiba na makilahok sa National Retail Payment System ng bansa. Pahayag naman ni BSP Governor Eli Remolona Jr., mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kooperatiba sa lipunan dahil nagpapaabot ito ng tulong pinansyal at iba pang serbisyo lalo na sa mga hindi masyadong nahahatiran ng tulong. Higit pa rito ani Remolona, nakalilikha ang mga kooperatiba ng trabaho, kita at produkto o serbisyo na nagbibigay kontribusyon sa ekonomiya. Tiniyak ni Remolona na lahat ng aktibidad ng mga kooperatiba na kabahagi ng National Payment System ay sasailalim sa regulasyon at pangangasiwa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nais ng mga lider na nangunguna sa hanay ng industriya ng niyog na magkaroon ng pagbabago sa halaga at uri ng additives na hinahalo sa diesel na ibinibenta sa lokal na merkado. Ito'y upang dagdagan ang kita ng mga magsasaka at mga refiner, gayon din ang makatulong na alalayan ang epekto sa lokal na ekonomiya ng tumataas na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa isang panayam, sinabi ni Coconut Oil Refiners Association o CORA President Jesus Aranza na isinusulong ng kanyang grupo ang pagsusog sa Republic Act o RA 9367, ang Biofuels Act of 2006 na nagpapahintulot sa paggamit ng imported palmoline oil kapalit ng locally produced cocoa methyl ester o CME bilang additives sa diesel fuel. Depende sa kung aling produkto ang mas mura sa pandaigdigang merkado. Paliwanag nito, makatutulong ito sa sektor ng niyog na magbenta ng coconut oil sa pandaigdigang merkado sa mataas na halaga. Para naman kay Dean Lau Jr., Chairman ng United Coconut Association of the Philippines o UCAP, dapat aniya samantalahin ng pamahalaan ang mas mababang presyo ng nature-friendly biodiesel sa pamamagitan ng dagdag na 5% ng CME mix sa diesel upang makalikha ng malaking foreign exchange savings na katumbas ng 23.4 na bilyong piso kada taon. Maliban aniya sa pagbabawas ng pollutant greenhouse gas emissions, ang paggamit ng biofuel ay makakabawas din sa gastos sa imported diesel at makakatipid ang bansa ng katumbas na 23.4 na bilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Panghuli sa ating balitang negosyo at kalakalan, muling binigyang diin ng mga kumpanya sa Jiangsu Province, China na positibo pa rin sa merkado ng Pilipinas at sinabing ideal investment destination of choice nila ang bansa. Ayon ito sa Board of Investment o BOI. Sa isang pahayag, sinabi ng BOI na nakipagpulong ang mga opisyal nito sa executives ng Jiangsu-based companies at mga opisyal ng Ministry of Trade and Investment Promotion Department at China Council for the Promotion of International Trade o CCPIT Jiangsu Sub-Council. Nagbanggit ang BOI ng mga sektor sa Pilipinas na nangangailangan ng foreign investments tulad ng renewable energy, automotive, electric vehicle battery manufacturing, green metals at electronics manufacturing.
Iniulat ng Money Trade Undersecretary at BOI Managing Head Seferino Rodolfo sa isang pulong balitaan na umabot na sa 734 na bilyong piso ang investment approvals ng BOI Board sa unang 9 na buwan ng taong 2023. Halos 60% dito ay mula sa foreign sources. Dagdag ni Rodolfo, simula ng paggandahin ng pamahalaan ng investment climate nito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng investor-friendly policies at pagpapadali ng foreign ownership sa iba't ibang sektor tulad ng pagpapahintulot sa 100% foreign equities sa renewable energy projects, tumaas ang share ng aprobadong foreign investments sa BOI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.